Mga boss, may in-order nga pala ako sa TikTok na mga gamit natin pang change oil ng ating mga Honda Click. At saktong-sakto nga po ito at dahil nga change oilin na yung aking motor na Honda Click 125. Kaya sa video din na ito mga boss, magdi-DIY tayo ngayon kung paano mag-change oil ng ating mga motor kagaya ng Honda Click 125. Kaya tara, let's go! Una nga natin gagawin dyan mga boss, yung tinuturo kong tornilyo na size 12, yan ang tatanggalin natin kasi yan ang pinaka-drain plug ng ating mga motor, ng ating Honda Click. Gagamit ako dyan ng ratchet, tapos lalagyan ko siya ng socket na size 12 din para maluwagan yan at matanggal. Ang diskarte nga pala dyan mga boss, luwagan nyo lang muna yung tornilyo na size 12 kagaya ng ginagawa ko sa video. Tsaka mag-abang kayo ng sasalinan nito bago natin tanggalin yung tornilyo para sumakto yung pagtapon ng langis dyan sa lagayan na inihanda natin. Panoorin nyo mga boss yung ginawa kong diskarte dyan. Kasi pagka hindi nyo ginawa ito, tsak na matatapon lang yung langis nyo sa lupa o kaya sa mga sahig. Nag-ready ako dyan ng takip o plastic, kagaya na nakikita nyo sa video, para yan yung maging daanan ng langis na aanoy natin, papatapon, kagaya nyo. Ganyanin nyo muna siya para sumakto yung tapon ng langis doon sa lagayan. Kung makikita nyo, itim na yung langis na tumapon sa aking motor. Ang tinakbo nga pala ng aking motor na yan ay lagpas 2K, kaya ganyan nakaitim. Pero ang ko talaga dyan, mga 1.5 lang nag-change oil na ako, kaya 2K. Sobrang busy lang din kasi sa work, kaya hindi ko ma-change oil yung motor ko. At nung nakaraan wala akong mabilhan ng langis dahil walang stock yung kasa. At habang pinapatulungan natin yung langis dyan mga boss, tanggalin natin yung takip ng ating pagsasalinan ng langis. Para mas mawalan ng pressure, para mas tumapon pa yung mga langis sa loob. Para mas ma-drain pa. Ayan, kagaya ng ginagawa ko sa video. Ayan. At nga pala mga boss, mas okay na tanggalin nyo na rin to. Itong strainer ng ating langis. Yan. Gumamit ako dyan ng G's o size 10 na socket tsaka ratchet para maluwagan at matanggal yung isang tornilyo na yan. Para ma-access natin yung isang tornilyo na D7. Yung pinaka-strainer. Gagamit ako dyan ng ratchet tapos size 17 na socket para maluwagan at matanggal yan. Mas okay rin talaga mga boss na tinatanggal yan para makita nyo yung strainer kung may dumi ba o may mga nakalagay na dyan. Tsaka may langis din kasi yan dyan mga boss. Mas maganda mapatapon natin yan. Ayan. At habang pinapatulo natin yung mga langis na yan mga boss, mas maganda linisin na natin yung strainer. Tsaka yung takip na yan. Punas-punasan lang naman natin yan mga boss. Tsaka patuyuin. Kagaya ng ginagawa ko. Gamit lang ang basahan na tuyo dyan. Pupunas-punasan lang natin yan para matanggal yung mga dumi na nakalagay dyan sa ating strainer. Tapos sa tornilyo. At mas maganda mga boss, itagilid nyo pa yung ating motor para mas tumapon pa yung langis. Kagaya ng ginagawa ko sa video. Ganyan. Para ma-sure talaga natin na tumapon lahat ng langis.
Hindi naman lahat talaga, pero mas maganda, mas marami maitapon na lang sa ating motor. At bago natin ibalik yung strainer mga boss, mas maganda punasan natin yung gilid. Para kung sakaling may anong dumi dyan, matanggal natin bago natin mailagay yung strainer. Sa pagkabit niyan mga boss, gayahin nyo lang yung ginagawa ko dyan sa video. Ayan, dapat hindi yan. Dapat sakto pa rin yung pagbalik natin. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Kamayin lang muna natin mga boss. Huwag natin gagamitan ng impact wrench yan kasi baka ma-lost thread kasi may spring yan mga boss. Medyo lumalaban yung tornilyo. At kapag medyo naipalapat na natin gamit yung kamay lang, mas magandang gamitan na natin ng ratchet at size 70 na socket para maigpitan ng mabuti yung ating strainer. Yan. Pakiramdaman nyo lang din mga boss yung paghihigpit nyo. Kapag hirap na talagang mapihit, okay na yun mga boss. Baka kasi ma-lost thread pagka pinilit nyo pa. Kagaya ng ginagawa ko, dahan-dahan ko lang pinapakiramdaman yung paghigpit. Pag naibalik na ngayon natin yung strainer mga boss, isunod na natin yung tinanggal natin na tornilyo na size 10. Kaya gamit ako dyan ng ratchet tapos socket na size 10 para maigpitan ulit at may balik yung tornilyo tinanggal natin kanina. Ganyan po mga boss. At kapag wala nang tumutulo mga boss, mas magandang ibalik na natin yung drain plug ng ating Honda Click, yung size 12. Pero bago nyo ikabit ulit yung tornilyo mga boss, punasan nyo muna yung pagkakabitan ng ating tornilyo para maiwasan din natin yung pagka-lost thread ng tornilyo mga boss. At ang paghigpit nga po niyan mga boss, gagamit ulit ako dyan ng ratchet at saka size 12 na socket. Dahan-dahan lang po yung paghigpit. Kamay nyo lang muna, tapos gamitan nyo ng ratchet. Tapos saktong higpit lang mga boss para maiwasan natin yung ma-lost thread yung ating drain plug. Sobrang sulit yung langis natin mga boss. Ang itim. At kapag okay na nga mga boss, naigpitan na natin yung drain plug, magsasali na tayo ng langis ngayon. Ayan po yung langis na ginagamit ko. Galing po talaga ng kasa yan para maiwasan natin yung mapeke tayo ng mga langis. Ang bili ko nga po dyan mga boss, 310. At yan nga po pala, may bagong labas po yata yan ng Honda. 800 ml lang ang laman yan. Hindi kagaya dati na 1 litro yung laman, kaya nagtitira pa tayo ng 200 ml. Ngayon po mga boss, uubusin natin yan, yung isang na yan, lagayan na yan. Kasi 800 ml lang naman yan. At saka yung nabili natin na gamit sa TikTok, yung imbudo, ayan, nagamit na natin ngayon. Saktong-sakto mga boss. Tapos ibalik na rin natin yung dipstick mga boss ng ating motor. Ayan. Bago nga natin paandarin yung ating motor mga boss, tanggalin muna natin yung oil change na indicator. Yan, kagaya ng ginawa ko. Pipindutin nyo lang yung set ng matagal bago nyo i-on yung ating motor. Tapos iset ulit natin siya. Sabay natin pipindutin yung select tsaka set para natin ulit. Maiset natin siya sa 2K na kilometer bago lumabas yung oil change indicator. Kapag okay na mga boss, ayan, paandarin na nga natin yung ating motor. At ganyan nga lang po mga boss mag-DIY kung paano mag-change oil ng ating mga motor na Honda Click 125. At sana nagustuhan nyo tong video na to na ginawa ko, at huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Salamat!